pagmamahal, bakit nga ba hindi lumabas? Yun po yung mga chances na titingnan. Pag may negative na feedback, unang reaction natin, puro na lang negative. Pero kung naisipan ko natin, bakit na sinulat ko? Lalo kong lalawa. Okay? Ma'am Janet, malalim ang iniisip ni Ma'am Janet. May dagdag po, may bawas. Siguro yung, ako kasi lagi naniniwala na walang permanente sa mundo na ito. Diba? Lagi natin sinasabi, nothing is permanent in this world except change. Pero may kaakibat na responsibilidad ng bawat pagbabago. At hindi lang dapat ito tumutukoy kung sino yung nasagasaan ng pagbabago, kundi sino yung lumikha ng pagbabago. Kasi yun yun idula ang pagbabago ngayon kung wala mga lumikha ng pagbabago. At siguro yung pagtanggap ng integrasyon ng pagbabago, kailangan balikan. Kasi may mga desisyon sa mga pagbabago na kung minsan baka may kahinaan o may kakulangan kung bakit kailangan tingnan. So, yung kasalukuyang sitwasyon, siguro laging sa bawat pagbabago, binibigyan niya ng sapat na panahon. Hindi yan abrupt. Diba? Kasi nanggaling ka mula sa isang sitwasyon na ito yung nakuha mo, and then nagkaroon ka ng change, dapat meron siyang transition, hindi yung kaagad-agad nandoon. Diba? At yung pinag-aaralan, ano yung epekto ng pagbabago. So, nandun kasi kapag meron kang malalim na pag-unawa doon sa mga pagbabago, ikaw mismo na apektado ng pagbabago, ay mararamdaman mo yun. At ikaw mismo sa sarili mo, magbabago ka. Diba? Magbabago ka sa sarili mo para sa pagbabago ng isang sitwasyon. Opo, dalawa po yung pwede ka magbago, positive, pwede ka magbago maging negative. Kaya nga. Yung dalawa, narinig ko kayo na is a choice. Kaya so, it's always a choice, pero makakatulong yung mga tao sa paligid mo para mamili ka ng choice mo. Na hindi lang ikaw sa sarili mo ang may choice. Okay. So yun. Kaya mahalaga yung sinasabi ng we are cooperative. Diba? Nasa isang institusyon tayo na gusto natin magkaisa, lumabas yan. Diba? Gusto natin magkaisa. Gusto natin magkaroon ng respeto. Gusto natin magkaroon ng wala din ng pagmamahal. Gusto natin magkaroon ng pagtutulungan. Paano mo maisa sa buhay ito? Unang-una, matuto tayo. Diba? Pero kung wala tayong pagkatuto, kaya nga tayo ganito na nagsasama-sama, ang lahat ay kailangan pumugat sa pagkatuto, learning from the lessons, learning from the past. Hindi natin sabi natin na past is past, huwag na natin pag-usapan yan, pero dapat matuto tayo sa nakaraan. Kasi yung nakaraan ay magdadala sa atin sa kasalukuyan at ito rin ang tatawid sa atin sa hinaharap. So magkakaugnay yun, magkakaugnay. Pero kung may mga desisyon na abrupt na hindi napag-aaralan na mas malalim at hindi nagkakaroon ng konsultasyon at isa lang dito, isang grupo lang na nagdidesisyon, may problema ka doon. So yung ba yung nangyari? Diretso na natin para, ayoko po yung alapaak diretso tayo, direct to the point, open na tayo. Naramdaman niyo na paano mapakinggan, paano papatiwalaan. Yes, Ma'am Press. Hindi po habang panahon ay nandyan tayo sa kalalagayan ng pagiging nandun ka sa taas. Kailangan matuto ka rin i-share yung iyong talent. At matuto mong ibigay ito sa masigit na nakababata. Dahil tayo po ay umuusbong. Iba yung bata Iba yung nandun ka na sa taas, parang ayaw ko nang bumaba. Dapat lumebel ka palagi. Para at least nararamdaman nila na kasama mo sila. Okay. Hindi mo tinitingnan ang sarili mo na nandun ka sa level ng taas. Pero ipopoint ko lang po, Ma'am Cassie. Maganda yung sinabi mo kanina na yung sana meron tayong hinuhubog na mas bata. Yung parang ipinapasa natin stewardship sa susunod na henerasyon. Kasi hindi na natin sila henerasyon, yung mga gen na ano na ito. I don't know, na ata. So, yun na nag-form ba kayo ng papalit sa inyo? Hindi yung, pag umalis ako, babasa ko.
kagalingan to. Walang permanente sa mundong ito. Hindi natin dapat pinanghahawakan yung ngayon na hawak natin. Kundi ito yung magsisilbing inspirasyon para ka magpatuloy at para ka magsali. Diba? So yung position ko is 2 taon na. 2 taon na. As GM. As GM. Compared to others, compared to mga previous, na inabot yan ng 10 years, 14 years, sa akin is 2 taon. Pero kung mapapansin yan, na mga nasa staff, may mga individual responsibilities na kailangan mo silang empower na hindi mo sila pagkikimasukan sa ginagawa nila. Kasi pag sinabi mo general manager, nangangasiwa ka, pero hindi mo, siguro iba-iba lang tayo ng management. Ibang style ng management. Pero simula nung yung pagsasakripisyo mo, ako yung pagtanggap ko ng change, may kasamang sakripisyo yun. Kasi aminin natin at hindi, kapag ikaw na ang apektado ng pagbabago, may nasasalin kahit papano sa sarili mo. So, didiretsahin ko yung question, nasaktan ka ba dun sa Yes. nangyari sa'yo? Parang, Yes. Nasaktan ako in the sense na hinahanap ko yung proseso. anong proseso Yung proseso ng meron kang, ako kasi lagi sanay sa, ito yung sitwasyon, ito yung nangyari, ito yung gagawin natin, ano yung plano natin, nakasali ka doon sa usapan. Ano po nangyari? Doon sa proseso? May mga meetings na hindi ka kasali. May mga meetings at may mga desisyon na ibinababa ng walang consultation. So, nagbulat ka po doon sa pagbabago na yun. Nagtanong ka, bakit hindi ako kasama sa proseso? Actually, lagi ko namang sinasabi yan, hindi lang sa ganong posisyon, kundi doon sa iba't ibang mga reports na nakakarating na kaagad sa board. Bilang general manager ka, bago ka dumating doon sa board, ito yung laging sinasabing cooperative governance eh. Kumbaga, hindi dapat nagmamicromanage ang board kasi policy maker. Pero may mga instances na talagang bumababa doon. Kaya nandun yun. Pero ganun pa man, o sige, kung gusto niyo talaga mag-micromanage, gusto niyo mag-daily manage, okay, fine. Diba? Ganun na lang yung pagtanggap. At yung isa pang kailangan kasi, siguro yung word na nasaktan. Yes, nasaktan. Diba? Nasaktan. Kaya nga, dumating yung emosyon. Diba? Emosyon na pumasok siya bago mag-Holy Week. Talagang kasi siguro sabihin na natin polarized. Polarized yung polarized yung bawat. Nagkaisa sila against you? May mga factions. May mga factions na may nagpipig sa'yo, merong hindi nagpipig sa'yo, at lagi namang normal yan sa isang sitwasyon. Kahit sa pamilya, merong against sa'yo at merong pro sa'yo. That is a normal situation. Pero siguro yung approach lang na kailangan, baka nagkulang lang sa approach. At dahil gano'n na, may decision na kaagad na hindi ka nakausap, hindi ka nakonsulta, na ito yung gusto namin gawin para sa'yo. Nasanay kasi ako ng pinakausap. So, walang dialogue na nangyari at sila sabi nila yung ano ba? BOD. Meron kasi kami, ang hinahanap ko sa group yung consensus decision Meron kami, nag-uusap kami ni Chair Betty, may mga sinasabi siya sa akin, pero Chair Betty yun, di ba? Pero ang hinahanap ko is yung talagang, you belong. Kasi cooperative You belong, usap tayo, tingnan natin kung ano yung mga gagawin natin. Nasa group, tingnan natin, pag-usapan natin to. Pero iba yung usap na nagwa-one-on-one, na individual yung usap. Pero ganun pa man, sinabi ko nga, proseso. Pagkatapos ng Holy Week, kasi talagang may nangyari talaga, Holy Week period, may nangyari. Siguro dahil na rin sa akin, na parang nagdala na din Kasi ang nangyari, dahil nalaman ko na nagkakaroon na sila ng BR as project manager. As project manager ako, nakakukulangan ako sa pag-usap sa akin. Ibig sabihin, pinag-resign ako at binabago na yung position ko na hindi pa kami nag-uusap ng ganap. So, ang nagawa ko, dahil nasalin ako, nasaktan ako, hindi ako nag-resign sa kanila. Gumawa ako ng resignation letter na in-address ko sa General Assembly. At yung General Assembly, nabulabog siya. Kasi, siguro part ng isang
emotional move na gano'n, nag-design ako sa General Assembly na naging epekto sa General Assembly is umiyak yung marami, tumatawad, bakit gano'n, bakit ganyan, bakit gano'n, nagnalo talaga siya. Pero over the week, nung lumabas ang Holy Week, nagnilay-nilay at nag-reflect ako. Hanggang sa Easter Sunday, pumasok ako sa co-op, nakita kami ni Chair, ni Ma'am Presi, tapos si Ma'am Jackie, hindi ko na alam kung yung present. Pero bago pumasok sa co-op, sabi ko, pag ninilay bahagi sa sige, masakit, proseso, pero alang-alang sa co-op, kailangan makipag-usap sa board. Kailangan kong bumaba. Kailangan kong tanggapin kung ano yung decision nila, pero kailangan nila akong marinig. So yung oras na yon, nag-usap kami ni Chair Betty, sabi ko, Chair, sige, nakakagulo na sa GC, pwede tayong dalawa, gawa tayo ng message sa GC na nag-uusap na tayo, pinipilit na at inaayos natin yung sitwasyon. Which is, ginawa naman namin yun. Kung ako yung gumawa sa GC na nag-cause ng chaos, so nagkaroon naman kami ng pag-uusap ng araw din na yun, ng Easter Sunday na yun, at humarap ako sa board, at sinabi ko sa kanila kung ano yung hanggang sa nagkasundo, o sige, ito na, okay, tinatanggap ko. Pero iba yung oras na yung tinatanggap mo, again, the implementation, yung pagpapatupad na, yung action na ng decision. So, pinipilit, at simula noon siguro naramdaman yung pagdistansya. Dumidistansya. Ako pagdistansya ko mismo. Pero unti-unti. Kasi dahil naging general manager ka, kung may nakikita ka doon sa mga operation sa kanila, kahit paano siguro. Tapos, hindi naging madali sa akin ang pakikipag-usap kay Mayan. Hindi naging madali yun. Ramdam ni Mayan yan. Siguro dahil may factor din yung nanay niya. Okay? May naging factor din doon. Kasi siguro na pumapasok siguro yung attitude. May attitude factor. Tsaka may karanasan. Tapos siguro, dumami na. Tapos pumasok din yung pagiging, yung kay Sir Art. Di ba? Pumasok din yun. Yung pag-ano ng kay Sir Art. Kasi yung accusation sa'yo na sinasabotahin yung operation. So yung word na sabotahe, di ba, na hindi ka kinausap, hindi ka dumiretso sa board at sinulatan yung board at ina-accuse ako ng pananabotahe ng operation, isang masakit na accusation yun. Though may sinabi siya na mea culpa, pero after that, wala naman kami nagipag-usap. And until now, hindi kami nag-usap ni Sir Art. Totoo lang. At ni Mayan. Si Mayan nag-usap na kami. Kasi nag-usap na kami, pero hindi namin pinag-usapan kung ano yung personal na ugnayan. Kundi nilalagay siguro namin pareho yung level ng ito yung operation, nag-usap tayo sa co-op, pero nothing personal. Kasi na-personal siguro si Sir Art sa akin, ako na-personal din ako sa kanya. Kasi magkakilala kami, may personal kaming relasyon yan eh. Kasi sila yung parang youth-based ko, youth-based din nila, yung mga ganon sa Cristo Hari, sa mga biting pastor, yung ganon, yung may samahan kayo, may pinagpugatan eh, di ba? So yun. Pero ako siguro dahil sa karanasan ko na rin, willing akong magbigay, willing akong tumanggap, yung willingness, pero proseso. At pinipilit ko yun ngayon. Pero bigyan niyo ako ng time, siguro, yung kung paano talagang, pero tanggap ko na. In fact, marami na nga akong iniisip na project at marami na akong sinasabi I share. Huli mo nakita sa nilipay ng Ma'am Gina, stop ko lang muna. Kasi napakinggan natin si Ma'am Janet, may kakaiba ba sa sinabi niya o yung nangyari? Yun yung nangyari, may dagdag, may bawas? Okay. So, sa naririnig ko lang po, hindi natin binabalikan para magsisihan. Binabalikan natin para matuto tayo sa karanasan. Kasi nga po, yung karanasan, maganda kung hindi, pag hindi tayo natuto, babalik ulit yun. Kasi hindi nga tayo conscious, babalik ulit yun. Okay? So, Ma'am Gina, as board, magsasalita po kayo as board. Okay po. Tatanungin din natin po dito. Pwede dito na lang. Opo. Sharing lang po as one of the board of director. Sa konteksto ng nangyayari sa kanya, tinatanong yung loyalty. Ang loyalty mo ay kay ganito. Ako, isa.
kini-question ako, I was accused lawyering for her. So, masakit yun. Pero ang sa akin lang, I was questioning the process. Magbibigay ka ng memo directly to the staff without passing through the general manager. That is bypassing. Yun yung punto ko that time na I was disregarded. Parang ang lumalabas, I am championing for her. Pero ang tinitingnan ko po that time is the process of how they do that sa mga staff. May movement, may mga changes, and yet not going through her as general manager, so nababypass siya. Ang lagi kong tanong, why are we bypassing her? And then I question them, if she is no longer have your trust and confidence, then tell that to her. Give that to her na, oh please, resign and submit your papers. Black and white. Yun lang naman po yung inaano ko na hindi nangyari. Walang nangyaring ganon. At tuloy-tuloy, humingi pa ng explanation why this girl did this. So, hiningan siya ng feedback. Kasi supposedly, dapat sa kanya yun eh. At siya ang magsasabi bakit nangyari ito. Ang nangyari kasi, dumarekta sila doon sa tao, sa staff. Oh, bakit ganito, ganyan. Na hindi siya... Ano po yung sila ang BOD? Yes. Sorry BOD. We're just being honest here. Oh, ganito po. Tinutukoy na natin. Ako tagalabas. Kaya... sabi nga natin, ang daming sagot natin, unawa. Pero, dapat, ang sagot ko is, dapat magpakatotoo. You tell it honestly, in front, kung ano yung nangyayari. Hindi yung gagawa kayo ng mga changes without yung consultative. So, kinukwestiyon po ninyo yung proseso. Yes, ayun ang aking pinupunto sa mga ginagawa ng majority. I am a minority, so I have no voice. I have this voice, pero syempre, laging lamang ang majority. Okay, so, May proseso pero mahina. May kahinaan sa proseso. ay kahinaan sa proseso. So, may proseso nangyari, may dialogue na nangyari, pero mahina. May kakulangan, may kulang, may kahinaan. Ma'am Presi? Bago lang ako na naging board, si Janet ay kaibigan ko rin yan. At sa nakikita ko, very frank naman ako sa kanya eh. Maraming mga bagay na nangyayari sa co-op, wala ka ako dyan. At napagpatuloy ito sa panahon na ako ay naging board. Oh, masakit na pakinggan. Pero minsan, kung natatanda mo, Janet, kinausap kita. Sabi ko sa iyo, hindi mo na monitor yung mga ginagawa ni Joy at yung mga ibang staff kasi kulang ka sa oras. Kailangan namin ng isang full-time manager. Kung natatanda mo yun, nag-usap tayo sa baba. Mga yun. Sabi mo sa akin, ang tanong mo sa akin, anong ibig mo sabihin sa full-time? Na ikaw ay papasok ng alas 8, uuwi ka ng alas 5 para ma-monitor mo lahat yung pinaggagawa niyang mga staff mo. Ayaw ko naman sabihin dito kung ano yung alam naman ninyo lahat kung ano nangyari kay Joy. Diba? Meron siya mga kinukuha na ako, prangka ako eh. Kailanman, hindi ako pwedeng akusahan ng sinungaling. Sapagkat ako ay nagpaparte ng karaoke. Diba? Yung mga ginawa ni Joy, na hindi mo na monitor, Janet, yun ang kinasasama ng loob ko. Kasi nga kulang ka sa oras, magaling ka, okay ka. Pero ang oras na inilalaan mo sa co-op, ay hindi talaga kailangan natin ng isang full-time manager na monitor mo yung bawat galaw ng ating sa management. Kaya lagi tayong negative eh. Ilang na tayo eh, negative. Hanggang sa iyong panahon, negative pa rin tayo. Kasi nga, kulang sa monitoring. Maliwanag yan. Maliwanag yan. Ipinaliwanag naman natin sa iyo. Ipinaliwanag ko mismo sa iyo na kailangan natin na sabi mo sa akin, hindi ko kayang maging full-time manager. Kasi nga, ang dami mong hinahawakan ang ibang.
ibang nagpa-participate ka sa ibang organisasyon. So, given na yun. Nagulat na lang ako, nag-resign ka sa Nag-resign ka sa GC. Na yun ang isang malaking kinagulat ko sa'yo. Bakit ka nag-resign doon? Siguro, iniisip mo na hindi ka na talaga effective para doon sa tamang pagpakatakbo ng ating kooperatiba. Teka lang po hindi natin sasagutin yung para po, Ako, focus lang Sister po tayo. Elisel, sinasabi ko lang yung damdamin ko para sa kanya. Opo. Magkaibigan kami ni Jeanette. Pero pagdating doon sa trabaho, iba yun. Ibang sitwasyon yun. Ako sinasabi ko lang dito yung nararamdaman ko kung bakit nagkaganon. Walang proper monitoring. Kaya nagkakaloko-loko yung ating, yung ating So meron pa lang MSD. Meron pa lang pinanggagaling. May nangyari pa lang. So as general manager, totoo po ba yung sinasabi ni Ma'am Presi na kinausap ka? So may proseso nangyari. Nag-usap kaming dalawa at may mga sinabi na ako sa kanya. Kung ano rin yun, sinagot ko yun. Ang problema kasi natin, kapag meron na tayo nasa isip, at meron kang dinidepensa, at meron kang sabi, kumbaga, yun yung isa lumabas kulang sa acceptance. Kasi meron ka ng, you have something in mind na hindi na pwedeng balikin. Na hindi na pwede, kasi eto na yun, eto na yung pag-intindi ko. Parang, kukulang tayo doon sa, dahil eto na yung decision, eto na yung pinaniniwalaan ko, tapos meron isang sitwasyon, kahit ano pang depensa, kahit ano pang katuwiran na sabihin mo, dahil eto na yun, eto na yun. Diba? So yun lang. Nag-usap kami at niliwanag ko kung yung sitwasyon ko, kung yung sinabi ko sa kanya, na hindi ako nag-apply sa pagiging general manager, and I did not apply for that position. Opo. Tutukuyin ko lang yung problema, ngayon ko lang naririnig So, may nangyari kay Joy. Nakita po natin sa organization chat, general manager ang responsible dun sa bago yung BOD. Merong magre-report ka sa BOD, bakit nagkaganon. So, yung pinoli po ni Ma'am Presi, kasi nga hindi na namungan ito, kaya nangyari itong problema. Nakita niyo po yun. Yes, nakita ko yun, yung sinabi nila sa akin na gano'n, kaya kasi lumabas yun dahil dumiretso sa kanila na hindi muna dumaan sa akin. Kaya ang nangyari, na-judge na kaagad yung isang sitwasyon na dumiretso sa kanila na hindi nabibigyan ng pagkakataon yung taong gumawa nun. At nagpupunta na kaagad doon sa conclusion kasi hindi mo na-monitor. Pero, meron kasing underlying may underlying reasons na sana ang hinahanap ko, na binigyan ko naman siya ng dahil, binigyan ko siya ng reason bakit nangyari, pero yun nga, technical, at ang sinasabi nila, at lumabas pa nga na, ang sagot mo naman galing kay ChatGPT, di ba? May mga ganong may mga, alam mo yun, may mga ganong, na dahil close na. Dahil kahit ano pang sabihin mo, hindi na maniniwala. Kasi close na, may mga decision na. Yun yung sinasabi ko ng proseso. Kung nakita mo to, na sinasabi ko kahit sa audit, sige, nag-audit kayo sa management, dumiretso sa board. Pero yung sinasabi na, nakipag-usap ba kayo sa general manager? Operation yan. Bago dumiretso doon, meron pang dadaan ng proseso. Ito po yung pinasabi yung kahapon na open communication. Yung tanong ko rin kahapon, no? Ako nakasabi, may problema, dumiretso ako sa board, anong gagawin? Hindi natin nasagot. Kuya, nung dumiretso po yung problema sa board, as board, ano pong ginawa ninyo? Inaction na judge. Inaction na judge. Nag-action kayo. Without consulting the GM. Po, si chairman po tapos Ma'am Presi. Wala tayo sa judgment ngayon kasi bakit po natin pinag-uusap? Tapos na hindi na natin yung mababalik. Pinag-uusapan natin para makita natin saan ba ako nagkamali. Ano ba yung na hindi natin nakita para pag ulit-ulit, teka, nangyari na to Sige po. Actually, isang tanong yun sa isip ko na bilang isang board of directors, dito kami. So, pagdating sa meeting, natural yun na nag-uusap, nagde-deliberate, i-express kung ano yung gusto mong ibenta ng idea mo
normal yun na minsan na papataas ang boses mo. At dito ko nakikita na among ourselves, hindi pa pala malinaw yung ginagawa natin na akala natin yung ating mga memorandum na naka-address sa ating staff through general manager ay nagiging parang kulang, parang bypassing, binabypass natin yung tungkulin ng isang manager. Hindi ko mag-gets na i-address sa board, sa members o sa staff through general manager para dumaan sa kanya yung sitwasyon. We are naka-indicate doon na kailangan ipaliwanag kung bakit ganito ang nagiging resulta. Usually ganun mga memo explain kung bakit nangyari ito. So, medyo na ako doon kasi lumalabas na wala sa proseso yung ginagawa. Pero nang pag-usapan na ito ang gagawin, yan ang memo ang mga empleyado through sa manager. Dumaan sa'yo. True. Two. Nakalagay pa siya is two. Joy Balbarona. Two. Di ba? True. Isa rin two. CC. Diretso sa kanya. CC. Tapos, true. Di ba? Pero address na agad diretso two. Yes. Kasi ang pwedeng general manager to general manager, tapos meron kang sino yung subject matter mo. Pero ano nangyari dahil two, kahit ako ganun pag nakatanggap ako ng memo two Joy Balbarona, o Joy para sa ito, Yan. two. So, siguro mga simpleng komunikasyon na kailangan din talagang maging malinaw rin. Kasi yun yung ngayon sumusunod na yan, may iba ka na naman ulit na yung batch of management. Siguro yung mga gano'n na pwedeng paghanguan nga siya ng karanasan. Ang mga gawain po kasi na yan ay dumaan sa consensus o collegial decision kung paano natin i-address ang sitwasyon. Okay. So, ang dinig kong sinasabi ng BOD, nag-usap sila as BOD na si Gina, Ma'am Gina, since minority siya, parang hindi na Teka lang po huwag na natin, tinitingnan ko lang po yung ina-analyze natin sama-sama, saan nagkulang, bakit nagkaganito, so ano yung pwedeng gawin kung mangyayari ulit ito. Yung gano'n ba, yung magsisignal na ng yellow post, Warning. attention, nangyayari na Warning, naman po ito, warning. Kasi pwede na naman ma-bypass. Pero po doon sa letter ako wala ko doon problema. Siguro ang naging problema doon sa proseso, kinausap ka ba muna ng BOD na sinasabi, susulatan namin ang staff. Yun lang po siguro yung una. Mayroon kayong karapatan na gawin yun kasi kayo po yung overall na in charge. Pinagkatiwala sa inyo ng General Assembly. Pero po siguro yung mali na, hindi mali, yung kulang sa proseso na tawagin ng General Manager, ito yung nangyari, ito yung konteksto, at ito yung decision namin. Susulatan namin siya, dadaan sa'yo. Hindi na ikaw yung susulat namin. Yun lang po siguro, kailangan ipaalam muna sa kanila. Kasi yung sulat na ibibigay namin. Ewan ko po. Kasi po ang nangyayari, ang context na saan manggagaling yung kaalaman kong ganito, doon din po sa context namin ng yung sunod-sunod. Meron po kaming superior sa Rome. Meron po kaming superior sa Belgium. Ako po ang dalawa ng Belgium. Tapos yung superior ng community. Pwede po akong dumiretso sa superior sa Rome kung sarado ang communication namin sa superior ko sa community o sa superior ko sa Belgium. Pwede po akong dumiretso sa Rome. Parang akong kasabi, pwede akong dumiretso sa Belgium. Pero po ang Rome, susulat muna sa superior ng Belgium o sumula sa Edicel, ganitong problema. Aalamin po muna. Kasi wala sila dun Ang nakababad dun, yung GM. So
So yung codex ko na aalamin, ito ba, totoo ba to? Ganun po. So, open communication. So, pinag-uusapan natin ngayon, matuto tayo dun sa nangyari. Doon lang po tayo makaka-move. Doon lang po tayo mag-grow. Kesa maiiwan tayo sa sakit. Tapos yung po narinig ko kay Janet, nagsisi ako bakit ako tumiretso bakit ako sumulat sa nag-design sa GA. Na mali ko talaga doon. Ang narinig ko sa'yo, ang nag-udlok sa'yo kasi yung emotion mo. So, ang emotion po talaga, yun yung kailangan natin hawakan palagi. Pwede tayong gumawa ng mali dahil sa emotion. Tapos ang pagsisisi, lagi mo nasa akin. So, pag galit, huwag gagawa ng decision. Pag masama ang loob, huwag gagawa ng decision. Pag nagsigawan, magagawa natin. Pag nagsigawan, labas lang. Labas lang. Tapos po, tahimik mo na. Tama lang. O okay na? Naisuka na? Naisuka na? Meron pa ba? So pag yung wala pong sisihan, walang judgmental, anong lesson ang pwede ko makuha dito para hindi ko makukulit? Wala pong perfecto. Maganda nga po sa masakit na paraan nangyari. Natuto. Pero sana natuto ang bawat isa. Ma'am President, Paglilinaw lang po Opo. na nabanggit ni Janet na hindi na ba yung nagsabi na walang proseso. Sa pagkakaalam ko, pinatawag namin ikaw, Janet. Hindi Ako wala marami sabi kasi, mo teka yun. muna, nagsasalita ako eh. Huwag ka muna sumagot. Talita ako. Gusto mo, ikaw na lang magsalita. sige po, sige po. Pinatawag ka namin, ako pa mismo nagtanong sa iyo eh. Alam mo ba yung ginagawa ni Joy? Hindi ba? Maliwanag yon. Sagot mo sa akin, hindi ko alam. Di ba? Maliwanag yun eh. At alam na alam mo rin kung ano naging kasalanan ni Joy. It's a form of termination. Dapat siya ma-terminate sapagkat kinukuha niya yung pera ng hindi kanya. Ako, prangka lang ako magsalita. Ito na akong pinamanigan. Hindi ito damdamin ng majority o minority. Ito ay damdamin ng isang pagnanakaw sa oo. Maliwanag yan. Pag kinuha mo yung isang bagay na hindi naman para sa iyo, pagnanakaw yan. At huwag sasabihin ng majority. Ako, nasasaktan ako doon eh. Kung kayo ay nasasaktan akong higit doon sa mga sinasabi nyo. Damdamin ito ng pagnanakaw. At dapat bang mangyari yan sa co-op? Kasi walang proper monitoring. Di ba? Walang proper monitoring. Kaya yun ang masakit. Magaling ka, Janet. Napakagaling mo. Sa lahat ng bagay, ikaw ang pinakamagaling. Pero ang problema, kulang sa oras. Kahit anong galing mo, kung hindi mo na monitor yung mga tao natin, walang mangyayari talaga sa co-op natin. We need a full-time manager at hindi ito usapin ng majority o minority. Sorry na lang. Kaya inaabangan ninyo mag-resign ako eh. Huwag kayong mag-alala. Magre-resign na ako. Malapit na. Wala nang ano. Pero huwag niyo sabihin na ito ay forma ng majority at minority. Hindi po. Kitang-kita na si Joy ay gumalaw ng pera ng co-op na hindi man lang niya, hindi ko maintindihan kung alam ni Janet o ano sabi niya, hindi niya alam. Malaki po ba? Opo. Sweldo nung yung bookkeeper ng MRB, bookkeeper ng ating CMS. Dapat ba niyang galawin yun? Kasi ako po galing ako sa parokya. Ni isang kusin, wala po ako diyang Kasi pinano sa atin na yung corruption, pangit yan. Sige. So, doon ko nakita na kailangan ng proper monitoring sa ating management. Na sana, may klaro sa iyo yan, nung tinagap mo itong position na to. At kahit sino pa siya, kahit si Mayan pa, pagkaben na ng ginawa nila ay talagang hindi niyo ako mapipigil. I'm sorry. Tapusin lang muna natin. So, focus lang po tayo. So, yung naririnig ko po kay Ma'am Presi, at naririnig ko sa bawat, yun na, babalik tayo eh, yung struktura. Kung klaro sa akin Opo. lahat yung struktura, at pag nakitang may lumihis, yun nga yung tanong, ano
Yun po, no? So, yung istruktura, kung klarong nakasulat at klarong ginagawa, wala pong, kahit ang question ko, may kulang dito. Alam na po na yung tamo na yun, hindi yung pinipersonal mo. Kasi po yung responsibilidad muna. Okay po? So, alis na please, normal po na naano natin yung pakundam-damin. Pero kung babalik po tayo, parati kung binabalik, ano ba yung objective natin? Ano ba yung talagang layunin natin? Saan tayo loyal? Oo. Koko. May mali, kaibigan ko to, o kamag-anak ko to, kapatid ko to, o kasister ko to. Pag may maling ginawa, mali ko talaga. Lalo na kayo na nasa koko. Gusto ko kasi makita yung gusto ko pag-ugnayin yung sinasabing loyalty at saka yung mga ang sa akin, wala akong question sa mga findings. Wala akong sinasabi na mali yung findings. Ang sinasabi ko is proseso kung paano siya ginawa. Diba? Kaya na. Nandun ako eh. Kasi sinasabi sa akin, alam mo ba to, Janet? Sabi ko hindi. Nalaman ko lang kasi sa board eh. Kasi nga, may dumidiretso sa board na hindi dumadaan sa akin. Yun, kaya nga proseso ang sinasabi ko. Siguro sa isang side dyan, tatanungin mo rin, bakit hindi tumaan sa akin? Ay, takot ba? Tatanungin mo rin yun, no? Masakit talaga na hindi tumaan sa akin at na-bypass ako eh. Pero tinanong ka ba sa sarili mo, bakit hindi nasabi sa akin? Ang nakadiscover si Peng. Si Peng, dimaletso sa board. Sa board, kami nag-usap. Diba? Tinanong mo sarili mo, bakit hindi nasabi sa iyo? Hindi ko po siya tinanong kasi, hindi ko tinanong sarili ko kasi ang nangyari, dahil tinignan ko na si Peng is appointed by the board. Ako is appointed by the board. So, equal footing. Yung mga gano'n, may karapat niyang diretso sa board kasi appointed siya ng board. And then, ang GM position is appointed by the board. Pero, kailangan din makita, kahit na parehas ng appointed kung apektado ang operation, sino yung namamahala sa operation. Tapos, yung later, kinausap ko siya, Peng, 2 million ang pinag-uusapan dito. Nalaman mo, findings. Bakit nangyari yan? Kasi ganito, nasa isang book, nasa ganito, kasi ginano ni Joy, nilipat ni Joy yung balance transfer ng isang bangko, kasi ito yung naisip niya na parang imposible na ito na lang yung balance ng bangko, sumbang na natin yung balance ng isa. So ang ginawa ni Joy, yung balance ng isang bangko dun sa book, pinilipat niya, yung 2 million. So tinanggap niya na mali, pero siguro yung attitude ni Joy, nung tinatanong siya ng board, bakit alam mo mali? Opo, alam ko. Again, may kakulangan sa respeto. Maraming yan eh, maraming kahinaan yan eh. Di ba? Pero yung sinasabi ko lagi, kapag taong nagkakamali, parang wala ka ng chance, parang pag nagkamali ka, yun na yun, parang hindi mo siya nabibigyan ng chance para, dahil sinabi niya, mali ako, parang pagpaliwanag. Tapos, pinatawag ako, sige, in-explain ko lahat-lahat. Sinulat ko siya sa papel. Nilagay ko siya kahit nagbibitangan ako na galing kay ChatGPT yung sagot. O sige, hindi man naintindihan bakit may ChatGPT. Di ba? Ang alam lang, kinuha kay copy-paste. Di ba? Hindi ba naman naintindihan na that is one of the tools para makatulong sa enhance. Kawin-kawin na issue. So, ang masakit kasi doon, sumulat ka na ganito, ang hinahanap ko, usap ulit tayo. Kasi sinulatan niyo ako, nagsalita ako, sumulat ako, pero yung sulat ko, ayun, for compliance purposes lang, para lang masabi ng board na kinausap ako. Then after that, hindi naman na bumalik sa akin eh. Pagkatapos nun, bigla na lang, tinerminate na si Joy kasi yun ang laman ng papel. May decision na kami. So bakit pa ninyo ako pinasulat, may decision na pala? Na hindi naman na-consider yung sulat ko. Di ba? So yung gano'n, tapos yung decision na, nag-decision na tayo, terminate natin si Joy. Basta i-terminate natin si Joy, kahit pa sumulat mo si Janet, kahit pa may mga katuwiran, i-terminate natin yung tao niya. Nawawala aging proseso. Pero kung ikaw ang tatanungin, sa'yo, i-terminate mo rin si Joy? Meron ganun, pero depende sa bigat. Depende sa So, bigat. ikaw, yung panahon na yun, i-terminate mo. Hindi mo siya i-terminate, wala akong outright termination. Pero yung pupuntahan nun, kasi titimbangin mo muna siya. Talaga kasi may susundan ka naman eh. Tapos ang isa pang masakit,
yung sabi ko lagi ko sinasabi sa staff, communication. Pero yung communication, wala siyang sensitivity. Kasi napaka nung sensitive issue na yun, and yet nakakarating kung saan. Nakarating sa parokya, pag sinabi sa parokya, nakarating, ninakaw ni Joy ang pera. Nagkaroon ng pagnanakaw sa parokya. So, yun yung isang ano. Tapos dahil issue yun, tapos tinanggal ako as GM, ang mali ko sa akin, kasi kasabot si Janet. Alam, yun yung ganun, yun yung masakit sa akin. Di ba? Nadja-judge ka sa isang bagay ng dahil lang na ganito. Na may ginawa niya siyang tao. Okay, sige, command responsibility. Tanggap ko yun, accountability. Pero yung para personally mo yung tao, dahil pag nanakaw yung term na ginagamit mo, di ba? Personal yun. Hindi yung pagkakamali. Focus tayo sa pagkakamali. Pero yung ginawa mong damage doon sa tao, ano ang pagtingin ngayon ng community kay Joy? Joy, isa kang magnanakaw. At ikaw, Janet, magnanakaw ka na rin kasi hindi mo monitor. Kasi accomplice ka to the crime. Accessory ka to the crime. Tinanggal niyo ako as GM. Anong reason nyo dahil hindi ko na monitor si Joy? Gano'ng binigyan ba niyo ng chance yung tao? Wala kayong binigay na chance. Kasi nag-judge na kayo batay na sa mga report na nakakarating sa inyo.